Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Kanina ay naganap nga ang napakatinding bakbakan ng Los Angeles Lakers at ng New York Knicks na nagtapos sa isang overtime win ng Lakers para sa kanilang ikawalong sunod na panalo. Ngunit bago nga bumagsak sa injury ay talagang naging sakit sa ulo ng Lakers si Jalen Brunson na nagtala ng 39 points, 4 rebounds and 10 assists on 50% shooting sa field. Habang si Luka Doncic naman ay nagtala din ng 32 points, 7 rebounds, 12 assists and 4 steals. Nagpakita nga ng napakatinding duelo ang dalawang player na sinayang at pinakawalan ng Dallas Mavericks. Hindi nga nila binayaran si Jalen Brunson ang kontrata na deserve nito. Kaya naman kahit na umabot sila sa West Finals sa pamumuno ni Luka at ni Brunson, sa palagay nga nila ay hindi ito deserving ng malaking kontrata, kaya naman binitawan din nila ito at pumunta ito sa New York Knicks. At ngayon nga ay isa na siya sa mga top 5 point guards sa NBA. Habang si Luka Doncic naman matapos sa dalhin niya ang team na ito sa NBA Finals at mag-average ng 34 points, 10 rebounds and 9 assists ay trinade din nila ito dahil sa palagay nila ay mataba ito, tamad at hindi deserving ng max contract. Imagine ang batang Luka Doncic at hilaw pa na Jalen Brunson ay nakaabot na nga sa West Finals. Kung naging patient lang nga ang Mavs, posibleng nasa finals sila even without Kyrie Irving. Nasa iisang team lang nga noon si Luka Doncic, Jalen Brunson, Kristaps Porzingis, Dorian Finney-Smith at iba pa. Sa ngayon ay hindi pa maliwanag kung saan ba patungo ang team ng Dallas Mavericks. Hindi natin tiyak kung mabibigyan pa ng kontrata si Kyrie Irving matapos ang kanyang ACL injury. Hindi din natin sigurado kung gugustuhin ba ni Anthony Davis na manatili pa sa Dallas Mavericks kung papakawalan din ng Mavs si Kyrie Irving. Habang ang Lakers at ang Knicks ay nahanap na ang mga franchise player nila. At ito nga ay ang mga dating player ng Dallas Mavericks, Luka Doncic at Jalen Brunson. Ano ba ang masasabi nyo sa mga desisyon na ginawa ni Nico Harrison na bitawan ang dalawang star player na ito sa dahilan na sa palagay niya ay hindi ito deserving ng max contract? Habang pinutol naman ng Houston Rockets ang kanilang tatlong magkakasunod na talo nang makuha nila ang panalo kontra sa New Orleans Pelicans sa score na 109-97. 22 points, 6 rebounds, 8 assists, and 3 steals on 11 of 14 shooting sa field si Sengun. 21 points, 11 rebounds din si Amen Thompson. On 10 of 13 shooting sa field din yan. 20 points and 5 steals si Tari Eason. 16 points, 5 rebounds, and 5 assists si Jabari Smith Jr. At 14 points din mula kay Dillon Brooks. Sa Pelicans naman ay 26 points si Trey Murphy at 20 points, 10 rebounds si Zion Williamson. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po.